Yung narinig namin sila, yes, CMT. Yan, kumbaga lumalaban na rin kami kasi sila Innocent One, rest in peace, Utol. Nakakalaban pa namin dati yun sa rap contest. Before, ang isusugal mo dyan yung kaligtasan mo tsaka buhay mo din dahil baka pag uwi mo, baga gusto ko dapat upakan ko din habang kumbaga ginawa ko, nilapitan ko lang syempre, kailangan baka ma-disqualified, professional. Pero magkano yung mo doon, binayad mo na kota sayang yun. Before mo makuha yung respeto ng kahit ibang grupo, kailangan mo na patunayan talaga sarili mo na kumbaga hindi ko yung magkikwento na anong ginawa mo, ibang tao ang magkikwento na itong ginawa ni ganito dati. Iba pa rin yung underground iba yung streets, may G-code kasi. So doon lahat ng gangs nandoon. So doon pumasok sa isip namin na posible pala siya. Kung wala kang dating, tapos ang pati mo sobra, pang dapat gawin bago ka pa magangas. Bumili ka muna, man. Yo, what's up mga ka-street? Ako nga pala si Nats, aka Nardong Bagsik. At syempre, nandito tayo ngayon sa Parañaque. Meron na naman tayong kakamustahin na isang artist at aalamin natin ang kanyang kwento. At bago yan, kasama ko muna si... Syempre, Righteous One, One and Seven Mobsters. Isa to sa mga hinihintay nyo na ma-interview namin dito sa Sukat, Parañaque. Tara, bisitahin natin. Alamin natin kung sino to. It's a Filipino G-thing. It's a Filipino G-thing. Yo, what's up? Ako nga pala si Nuki ng Temple Street Gang, at the same time Native Society and Bastoneros. At syempre kilala ako ng mga utol natin sa music na Nuki. At syempre iba din yung Nuki pagdating sa streets. At ito ang aking kwento. Baon pamilya ko ay always gang gang. Get my fucking bang bang. Yo soy el callejero so I'm ready for the... So bale nagsimula ako makinig ng hip-hop music syempre sa napakabata kong edad. At ang naririnig ko pa noon is Andrew E. So si Kuya Andrew E talaga, kumbaga hindi ko pa alam, kumbaga hindi pa ako na-expose sa iba't ibang type ng hip-hop. Pero ang alam ko, yung nung narinig ko si Kuya sa music, talagang alam mo yun, parang nakuha niya yung yung puso. Tsaka yung tenga ko, parang mas naging eager ako, mas makinig pa. Hanggat sa, eventually, nailala ko rin yung alter ego niya na si Pooch, si Kuya Pooch. So, doon ko na-realize na posible pala na merong alter ego na mabait ka, and then pangmasa ka, and then may pangmasa, and then merong din na alter ego kung saan nire-respeto ka ng mga tao sa underground. Tapos after nun, doon ko na na-discover, syempre, in Death Threat. So, isa talaga sa pinakikinggan ko yan simula nung bata ako. And then, yan, Masterplan, San Valley Crew, El Latino, Ghetto Dogs, Crusada, syempre. Pinapakinggan din natin ang Crusada. So, maraming influence Pero, ayun, pero nagsimula talaga kay Kuya Andrew. Syempre, ano yun nung una kasi nakikinig ka lang So, ang sunod na gagawin mo dyan is kakabisaduhin mo yung mga verse nung pinakikinggan mo palagi. So, hanggang sa pag nakabisado mo na siya, so iyayabang mo yan sa mga tropa mo iyayabang mo yan sa mga, alam mo yun, mga kababata mo na, uy, alam ko tong kanta na to. So, ang mangyayari niyan, so pag ikaw yung may kabisado, so attention sa'yo na ba mga tropa, uy, tangina, alam mo yung na yan, verse na yan. So, doon na yung papasok na unti-unti mo papalitan yung mga linya, na parang i-adapt mo na, parang sulat mo talaga yon. Pero later on kasi doon mo marirealize na mas maganda pag sumulat ka and then gamit mo yung sarili mong letra So, doon. So, paunti-unti natuto akong magsulat. So, ano ako na ito? Mga grade 6, mga first year, yan.
So nagsusulat-sulat na ako. So mga video kay uso pa nun. Yung Watamen. Number 1 yun. Puta, sa video ko nun, puta, pagkahulog. Sino na lang yung makalaban. Maski din sa school din. Magbi-beatbox kasi uso na nakapela shit eh. So, ganun. Hanggat sa, yun talagang puso ko eh. Kumbaga hip-hop eh. Pero kumbaga mas nauna akong mahalin yung musika. Then, tsaka pumasok yung sa buhay ng gang. Oo, meron nung grupo. So, ano pa eh, tang twistero kami dati. So, halos parang hindi naman siguro magka-batch, pero yung narinig namin sila, CMT. Yan, kumbaga lumalaban na rin kami. Kasi sila Innocent One, rest in peace, Utol. Nakakalaban pa namin dati yun sa rap contest before. So si Saito din, nakalaban din namin sa rap contest. Ako nga freestyle contest, nakalaban ko si Saito eh. Kaso lugi ako sa kay Saito nun dahil alam mo yung hindi pa nag-uumpisa yung laban, puta nag-aapira na sila. Puta magkakakilala pala sila. Uy, kamusta na? Parang, ako ano lang ako eh. Parang gusto ko lang talaga na sumali eh. Parang dayo lang. Oo, dayo lang din. Then eventually, lagi kami nagkikita doon. Kumbaga hanggat sa, yun na, tuloy-tuloy lang ang music din talaga. Yung after nung nagkaroon ng freestyle battle, may gusto na bumira sa akin. So parang yun na rin yung huling contest na sinalihan namin sa group. Kasi nga, yung grupo ko dati, yung tinatawag namin na Madlocks. So doon mga nagtatang twist kami, kasama ko si Inhead, si Saint Bone, si Popo Berrio, si El Primo. So may mga kanya-kanyang buhay na din. So yun, yung after namin magkaroon ng freestyle, then yung sa contest na yun, and then bago kami umuwi, may bumulo sa akin na homeboy ko na, Nuki, may trip na bumira sa rito. So panahon kasi nun, hindi ko alam kung sino yung mga kaaway ko. Kasi yun yung medyo disadvantage namin. Kasi kami gusto lang namin sumali ng mga rap contest eh. So gusto lang talaga, kumbaga hindi siya musical lang, hindi kasi tulad ngayon na available na pag may event dito. Okay, punta tayo sa ganito. Dati hintayin mo ang buwan, minsan nga taon eh. So talagang buryong na buryong ka na parang kahit alam mo na medyo delikado yung pupuntahan mo, talagang pupunta ka doon kasi gusto mong mag-perform eh, gusto mo rin sumali eh, parang makilala ka. Then after nun, yun na. Siyempre, alerto ka agad eh. Pero doon mo marirealize na sa music talaga, that time, mahirap talaga na basta-basta ka na lang susuwi, lalo na kung wala kang bayad. Kasi, kumbaga, doon mo malalaman kung gaano mo talaga kamahal yung music eh. So, yun yung after nung buti naman, naging naman din, nalusutan naman din. Kumbaga, ang lesson doon is, yun nga, hindi lahat ng oras is parehas kayo ng nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. So, sa iba, tingin nila para nagyayabang, pero ikaw gusto ko lang namang mag-rap eh. Kami, yun lang gusto na namin dati. Pero, mahirap siya sabayan dahil at the same time, meron din parang iba pa rin yung underground eh. Iba yung streets. May G-code kasi. Before, makulit yun dati, yung way nila para i-promote or mag-advertise. May mga, sabihin natin, mga papel. May mga poster yan. Tapos, meron din may mga banner pa yan na talagang, pag nagkaroon talaga ng event, dahil unti lang yung community ng hip-hop dati, so, magkakakilala lang din. So, pag nagkaroon ng, tangina, may rap contest dito. Tara, punta tayo. Kumbaga, alamin agad namin dyan magkano yung quota. So, hanggat sa na-experience ko na parang may isang, dahil yan, may kanya-kanya ng priorities yung ibang mga kasama namin. Yung isa nagpulis na rin, yung isa nagpamilya na, yung isa nagtrabaho din. So, kumbaga ako nahiram ako ng ibang grupo. So, doon, kumbaga medyo mas na-expose ako kung ano yung kalakaran sa music somehow. So, doon parang nag-undercard kami sa mga events na to. So, doon ko, kumbaga, si Target, yun, naging rin pala ako, DC Clan, way back. Target. Oo, kay Target. Kumbaga, pa yun, as in, ang pa nga nun eh, yung paano ka mag-record nun, naghahanap pa kami ng computer shop pa nun minsan. Tapos minsan pa yung, Video King sa South Mall.
Sa South Mall kasi may magbabayad ka din eh, Videoke King ang tawagin nila doon. So pagdating mo doon, kailangan ano ka na doon, well prepared ka na. So walang ano doon, hindi tulad ngayon na okay, record mo to, okay, salang ka. Tapos may mag-edit, walang cut-cut doon. Puta kung nagtatang twist kami. So na hinga talaga yun. Tapos yung nailabas na yung CD, kasi parang ilang kanta yun, depende sa package. May 3 kanta, 4 na kanta. Amin sinagad namin, 3 ata, 4. Tapos wala pang ano yun, mixing yun. So puta may malakas na boses na talagang kami kinikilabutan pa kami sa tuwa eh. Parang tangina ito yung boses namin. Parang oo, kasi dati kasi na-experience namin yung cassette lang eh. Oo, tapos ma-experience mo nasa boot ka, parang ramdam na nakikita mo na sa music video dati na parang tangina ganito pala pakiramdam ng Bone Thugs dati nila Snoop Dogg yung mga ganong ano nagsisimula na parang ihambing mo yung hobby mo na nakikita mo lang ganito pala pakiramdam. So ayun hanggang sa nakapag-connect din sa ibang mga artist. So mas na lumawak na rin yung kaalaman sa music, pero at the same time tulad sa akin dahil nga sa street gang, kumbaga hindi rin ganoon kadali sa amin dahil Temple Street kami. Pero syempre wala naman ng gang war ngayon. Kumbaga may ceasefire na tayong tinatawag. Oh, pero way back kasi kadalasan nagpapa-event talaga puro mga TBS. So ako kumbaga parang go lang ako eh. Kumbaga wala namang kumbaga kung ang gusto mo na naman music, pero hindi talaga maalis diyan na may mga ibang tao talaga na syempre, lalo na unang panahon, kumbaga lahat yan matapang eh. Lalo pag dayo ka. Oo, kasi dati nga, kumbaga nagpe-perform kami, binatokan ng piso eh. Habang nagpe-perform, kumbaga gusto ko dapat upakan ko din habang kumbaga ginawa ko, nilapitan ko lang syempre, kailangan baka ma-disqualified, professional. Pero magkano yung mo doon, binayad mo na quota, sayang yun. So sabi ko tangina mamaya ka sa akin pag-uwi. Kumbaga yun lang kumbaga sa amin ang mentalidad namin ng mga grupo ko dati. Dahil isa lang din yung gang din namin at the same time. So bawat dayo namin, matik na namin na baka pag tapos ng event is mapaaway kami. So kumbaga lang kami, alerto lang din talaga kami. Oo, nire-ready namin sarili namin kasi mahirap na baka mamaya maisahan kami. So, so hindi rin katulad talaga ngayon na gusto nyo mag-music agad, lahat rapper na. Dati talagang doon masusubok yung yung hanggang saan ba talaga yung pagmamahal mo sa music. Kasi before ang isusugal mo dyan yung kaligtasan mo tsaka buhay mo din eh. Dahil baka pag uwi mo, may bukol ka na. Yung mga ganun bagay. Kumbaga talagang kumbaga ang kailangan mo talaga unahin dun is yung lakas ng loob mo. At saka paisama din. Pero kasi dati kahit may pakisama ka, basta hindi ka taga doon sa lugar na yun, upakan ka pa rin eh. Oo, magbabase ka na lang kung sino yung may tira. Kunyari, kung inimbita, sino nang imbita sa'yo, magbanggit ka ng pangalan mo. Kasi ganito, oy, putangin na, medyo may bigat yung pangalan na yan. Yan, pwede kang maka-getaway dyan. Pero pag walang tira doon, tapos di pa kilala yung binanggit mo, wala, mahirap dati. Talaga maupaan ka talaga. Kumbaga, yun yung batas before. Kumbaga, hindi pa uso nun, one love nun. Basta pagka iba yung grupo mo, ibang grupo mo. Minsan nga, magkaparehas ng gang eh. Yun yung nagkakabakbakan kasi wala. Kumbaga, hindi tulad ngayon na mas organisado na yung lahat. Kumbaga, kaya hindi talaga biro yung mga pinagdaanan ng mga G's dati at yung mga G's ngayon, especially mga involved sa music. So sobrang kumbaga sa virus iba yung variant, kumbaga iba-ibang strain yan. So yun. Yung Nuki kasi matagal ko na rin na plaka yan eh, simula nung teenage years ko. Actually, uso yun yung mga tinatawag nilang mga alias eh. So nagpaiba-iba din yung alias ko, pero yung pinaka-tumatak kasi sa akin na pangalan ko is Nuki. So yung ibig sabihin kasi noon, kung isa-search nyo sa Google, so medyo explicit yung yung ibig sabihin noon, pero yun kasi yung tingin sa akin ng mga tao. So medyo maloko tayo sa mga babae before. So ayun. So eventually yung Nuki na kasi mas nauna ako sa streets eh.
So before ako naging artist, before ako naging sa music, gangster talaga ako. So part lang talaga ng pagiging gang member yung makinig ka ng mga musika to. Siyempre yun yung mga nagpupush sa'yo. Kumbaga yun yung mga genre way back eh. So hanggat sa doon ko na-realize na iba yung sabihin natin na identity na Nuki bilang artist and then identity ko na Nuki na bilang member ng organisasyon o siyempre o gang. So magkaiba yung ano mo dun eh, point of view mo dun. So parang pagiging isang ama at isang pagiging kapatid. So may iba-iba kang persona na kailangan mong gampanan. Na kunyari ako sa music, kumbaga syempre alam naman natin sa musika, maraming part ng, kumbaga marami kang pwedeng i-express dyan eh. It's either negative or positive or gusto mong i-exaggerate yung sarili mo. Diyan ma-explore mo talaga lahat. Pero pagdating naman sa real life, doon magkakaroon ng limitasyon. Kaya doon ngayon, sa era ngayon, kumbaga kahit sabihin natin na marami yung mga gangster rapper, marami nagra-rap about this, about that, sa totoong buhay pa rin talaga malalaman kung hanggang saan ba yung sinasabi nila, baka rap lang, di ba? So given na yan. And then yung, syempre, yung sa mga may tunay na alam, hindi na para manghamon yan, hindi na para, alam mo yun. Kaya ang mga bumibili lang, pag may mga nangaangasan din dyan, hindi yung mga katulad lang din na alam mo yun, gusto nila kasing makilala eh. Kumbaga, yun naman ang ano naman sa atin ngayon eh, validation eh. So, kung gangster ka, gusto nila ma-validate sila as a member ng gang, ma-validate sila na para mga OG sila na, uy, tangin na may tira to. Gusto nila makakuha yung respeto sa kali. Pero yun kasi yung akala nilang paraan. Diba? Kumbaga ngayon kasi yung mga G's ngayon, maraming iba't ibang paraan kung paano sila nakikilala. Yung iba dahil sa music. Yung iba naman dahil sa kakilala na kakilala. Yung iba naman dahil sa pera. Yung iba naman maraming factor ngayon. Hindi tulad noong unang panahon, before ka ma-respeto, before mo makuha yung respeto ng kahit ibang grupo, kailangan mo na patunayan talaga sarili mo na kumbaga hindi ko yung magkikwento na anong ginawa mo. Ibang tao ang magkikwento na tangina itong ginawa ni ganito dati. Oo, kumbaga hindi ka self-proclaim na tangina ako. Ano ako ngayon kasi ang dami ng OG. Pero hindi naman nila alam kung ano ba ibig sabihin ng OG. Kumbaga kung alam ng mga matatalino na leader, kung ano yung pinagkakaiba ng OG dahil sa gusto lang nila maging OG at yung OG dahil sa pinuno sila. Kasi alam nila yung responsibilidad eh. Parang, ikaw, alam mo kung paano maging mabuting pinuno. So, alam mo kung gaano magiging sakit ng ulo mo pag may mga homeboys ka na mga matitigas yung ulo. Kasi syempre, papatinuin mo yan eh. Pero kung ikaw, OG ka na parang, kasi wala kang experience eh. Before ng Nuki, meron ako na Psycho. So, yun yung plaka ko. Pero ano pa yun eh, bata. Kasi sobrang bata ako naging gang affiliated eh. So, parang mga mga late 90s, mga 1998, yan, mga 1999. So, kaya, kumbaga, aral talaga ako doon sa pagkakasunod-sunod. Kumbaga, nagsimula talaga ako sa utusan. Kumbaga, naranasan ko yung, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan, Yossi. Tapos, pag may tambay, pagkatambay, nadudong ko rin, nakatambay ka. So, kabado na ako pag-uwi kasi baka bugbugin ako ng AirPods ko. So, sobrang sobrang aga ako na-exposed. Kaya ngayon, sa edad ko na to, kumbaga hindi pa naman gano'n katanda, ano pa lang ako ngayon, 22, di ba? 22. Pero mas na-experience ko kasi, sabihin man natin, hindi man lahat, pero sabihin natin yung at least yung ibang mga bagay na pwede kong magamit para at least ma-i-share natin sa ibang mga homies na pwede pa natin sabihin natin magabayan. Kumbaga, ngayon kasi sobrang ibang-iba talaga. May mga OGs na gusto nilang i-take advantage yung posisyon para una sa pera. Number one niya, babae. Kasi syempre, uy, tangina, OG ka. Tangina, syempre, badass yan eh. Kumbaga, doon nagsisimula yung yung mga bagay na hindi dapat mangyari.
kung ang isang pinuno, sabihin natin isang OG ay naupo, tapos wala siyang sapat na experience sa pamumuno, asahan mo, hindi magtatagal yan. Diba? Kasi parang ano lang yan eh, sabihin mo na sa trabaho, gawin mong manager hindi naman yan na-experience yan eh. Kaya nag-aaroon ng baling desisyon yung ibang mga kabataan ngayon, yung mga panibagong OGs ngayon na pag may nagkaaroon ng gulo. Kasi, ano nga naman gagawin mo pag yung homeboy mo nabanatan? Siyempre, ang initial na reaction ng mga panibagong OG dyan, ng mga wala pa masyadong experience, babawi. Tara, banatan natin yan. Pero, kung tamang sabihin natin na leader yan, OG na nag-iisip yan at alam niya ano yung mga in and outs. Ang unang gagawin yan, imbes na bumanat, aalamin muna nila kung ano ba yung pinaka-rason, ano ba yung pinaka-ugat. Kasi baka mamaya kasalanan talaga ng mga homeboys yun. Diba? Kasi, nandito nga tayo sa panahon na tayo yung gumagabay sa mga kabataan eh. So, kailangan responsibilidad yun na parang hindi pwedeng basta-basta tawagin mo na sarili mo na OG na kasi may kaposisyon ka na, hindi yun. May responsibilidad ka na maging gabay doon sa mga nasasakupan mo. Doon na papasok yun eh. Kumbaga kaya kami alam namin kung sino yung mga hilaw. Alam namin na tangin na, ano lang to, nauso na lang kasi yung gang, kaya biglang naging ganyan. Pero, oo, which is, nire-respeto ko pa rin naman yun kasi hindi mo masasabi din talaga eh kung sino talaga yung tunay na down eh. Ang importante naman dun is kung wala naman sila natatapaan na ibang tao. Pero kung ikaw yung sabihin natin, kakasulpot mo lang bilang G, tapos ganap ka na, akala mo veterano or akala mo gano'n ka nakatagal sa streets, yun yung medyo alanganin kasi sila yung nagkakaroon ng sabihin natin ng problema minsan kasi dahil hindi nga nila masyado na experience pa at hindi pa nila alam yung tinatawag natin na G-code. Minsan, nakakalimutan nila na may nasasagasaan na sila. So, alam mo yun, kumbaga parang hindi na nila, iba kasi yung panahon noon tsaka sa ngayon eh. Kumbaga, ang panahon ngayon, kumbaga may gawin kang mali, pwedeng kumalat yan eh. So, ngayon, mas malakas yung mga street gangs. So kung ikaw, kung namumuno ka at hindi ka basta-basta nag-iisip ng mga pwedeng mangyari, so pwede ka maging pag-ugatan ng mas malaki pang gulo. Na kumbaga, kumbaga malaking role talaga yung mga OGs, yung talaga mga veteranos, na talaga malawak yung pag-iisip na nagkakaroon pa rin kami na sabihin natin na komunikasyon sa kanila. Kung may problema yung mga homies namin dun sa lugar na yun, na meron din. Kasi ganun kadalasan eh. So, doon papasok na hanggang saan ba. Yung ibang mga G's hindi nila alam yan. Kumbaga, ibang mga sumasali ng gang, alam na nila, ano na ako, ganito na ako. Ito na yung grupo ko. Hanggang mamatay, ganito ganyan. Pero hindi nila alam yun sinasabi nila. Kasi hanggang nadyan na yung sitwasyon na yan. Pag meron na talagang nagbuwis ng buhay. Kasi ngayon, hindi pa siya tulad dati. Nung panahon kasi dati talagang hindi pa uso ang social media pero talagang pag sinabing bawian, talagang nagkakabawian. Ngayon, ang mahirap kasi magkaroon ng ganyan ulit is yung, alam mo yun, na maraming pwedeng madamay. Sobrang marami magiging casualty. And alam mo yun, masisira yung yung mga nasimulan. Na kaya nga in the first place, kaya nga ginawa natin na maging ligtas yung kalye sa lahat ng mga kabataan, mapag-gangster ka man o hindi. Siyempre para mas, alam mo yun, maramdaman nila yung mga hindi namin naramdaman before. Kasi dati, hindi ka pwedeng basta-basta tumambay lang ako. May mga lugar ako na hindi ko pwedeng puntahan. Kumbaga, maski sa lugar namin, may mga kaaway ako na taga sa amin din. Kasi dahil sa magkakaiba yung gang namin. Pero alam mo yun, pero ngayon, yung ibang mga, alam mo yun, mga bagong generation, kaya nilang pumunta sa iba't ibang lugar. Nakakaporma pa sila. Dati, sa amin, kailangan malakas ang loob mo talaga kung dadayo ka ng ibang lugar. Kumbaga, yun lang. Kumbaga, maraming mga bagay na kailangan pa matutunan yung mga kabataan. Pero syempre, nasa OGs yan or paano gagabayan. So, ang nangyari kasi nito, ang pinaka-responsible talaga dyan kung bakit nagkaroon kami ng connection nila Jumer, nila Putol Sacred, nila Price. Kasi si
Young One, yung original na Young One, si Utol Melvin. So nagkakausap kami. So, syempre, yung mga utol natin ng mga Brownside 13, so mga dikit din natin yan. So, nag-aaroon din kami ng mga kwentuhan. So, meron kaming project na gustong iluto na parang Temple Street, Brownside, tsaka TBS. So, long story short, so naghahanap kami ng pwedeng makasama namin doon pero hindi nga lahat ng mga napili namin ay pwede dahil that time, medyo mainit pa na parang hindi pa bukas na libro para pag-usapan yung mga ganung bagay, especially sa mga nangyari dati. So, yun ulit, ang nangyari is, ang nakausap namin is si price tag. So, sabi ko kay Melvin, sabi ko, Utol, okay na ba sa'yo si price tag? Sabi ko, sige, okay sa akin yan. And then si price tag, isinali niya, sabi niya, okay lang ba sama ko rito si OG? Si Sacred. So sabi ko, sige, pakiano mo na lang, add mo na lang. And then sige, sama ako pa rito si isa pang OG, si Don Pao. So kami ngayon, nagkabiroan pa kami ni Young One. Lugi tayo dun parang 3 TBS na yun nasa GC natin Oo, parang sabi na, tapos tawa na kami. Sabi niya, may dadagdag ako, tingin ko kilala mo to. Sabi ko, sino yan? Sabi niya, si Jumer. Sabi ko, sige, alam ko magkakilala kami sa pangalan pero hindi pa kami nagkakakita ng personal. Pero yun nga, gumawa ng GC, nagkaroon kami ng pagkikita doon sa MOA, sa Jayco. So doon, nagkaroon kami ng kwentuhan. Ang di nakapunta noon, si Utol Young One din. Kasi nagkaroon ng emergency, so hindi siya nakapunta. So kami na lang ang nagtuloy. So long story short again, nagkakwentuhan kami niyan nila KB, and then sila Price. Pero ang talagang nagkapalagayan kasi ng kwentuhan, kami ni KB, dahil yung inabutan niyang era is naabutan ko din na era. Halos parehas lang din Tapos, tapos meron pa nung balitang gangster. Kumbaga, nagkakasama kami doon sa parang mga top 10 shit na yun yung parang chismis shit dati. Pero sa telepono, mga liner. So, yun ulit. So, ininbita niya ako. Sabi niya, Utol, minsan imbitahan kita sa mga event. So, yun nagka-banding na kami sa event, dun namin napag-usapan yung mga similarities namin. Na parang, ay naririnig na kita Kumbaga kami, binalidate namin yung isa na naririnig na kita dati, this and that. And then yung na-open up ko nga sa kanya na isa sa mga gusto ko na, kumbaga actually may mga, hindi naman magiging posible yung plano namin na magkaroon ng one love or ceasefire sa lahat ng gang, kundi rin dahil sa ibang mga OGs pa. So, kasi simula nung balik music kami, kumbaga ako personally sa grupo ko na Native Society, kumbaga iba't iba kasi kaming grupo doon. Kumbaga iba-iba yung gang namin. Pero nandoon kami sa set na yun na may kami, blue kami, may mga pula doon, si Styles P, and then meron din TBS na veterano doon, si Zyke, si Kila Zyke ng Maharlika. So that way, nagkaroon kami ng pagkakakilala. And then si Smiley pa. So nakilala din niya si Smiley Cholo, sila Utol Hoodrich. Kumbaga, tapos sa mga utol na BNRP, so mga taga Makati. So yan yung mga unang mga nakakasama namin. Kumbaga, yun yung panahon na first year anniversary ng grupo namin na Native Society. Lahat ng mga gangs is napagsama-sama namin. Na doon namin na-realize na pwede pala. So hindi ko pa kilala si Utol KB. Pero ito yung unang sampa ng Semboys. Kasi in-invite ko sila sa isang event na anniversary nga namin. So doon lahat ng gangs nandoon, mga Temple Street, mga TBS, mga Brownside, may mga Crips, may mga Blood. So lahat talaga, pero walang nangyaring gulo. So, dun pumasok sa isip namin na posible pala siya. Pero hindi lang talaga open yung lahat. Dahil, kumbaga, iba kasi yung dating dati na parang, tangina, baka traitor rin tayo ng mga yun Kasi yun yung mentalidad before Kaya, iba parang, kumbaga parang hindi talaga sa atin basta-basta binibigay yung tiwala. Diba? Respeto talaga. Pero yung tiwala, yan yung pinakamahirap ibigay So, yun, after nung event na yun, kumbaga nagmarka yun sa talaga underground scene ng hip-hop. So,
doon na nagsunod-sunod na yung tao dito, yung mga pagko-connect namin. Then nakilala ko yun nga, si Utol KB. Then si Utol KB, pinakilala niya ako sa lahat ng mga OGs sa North na hindi ko pa nakikilala ng personal. So ang ginawa ko naman kay Utol KB, pinakilala ko naman din siya sa lahat ng mga OGs na hindi niya pa nakikilala dito naman sa South. So parang nag-share kami ng connection, then ini-invite ko siya sa mga events, connect. Yan, pinakilala ko siya kay Utol Smiley. Tapos doon pa sa ibang mga pangkat na mga taga Makati, mga BNRP. So from there, kumbaga nagkaaroon na kami ng kumbaga pag may mga ibang gang, binababa namin yon. So nagkaaroon ng common, sabihin natin na advocacy na kumbaga inilalatag namin kung paano yung mas masarap na buhay kung lahat ng mga GCs nag-aaroon ng sabihin natin na unity. Saka makita pa lang kayong dalawa ni KB, siyempre, mapapaisip pa, okay na, di ba? Peace na. Oo, kasi kumbaga talagang pula talaga si Utol Jomer eh. So ako naman dahil talaga asul naman kami ever since. Tapos nakikita nila na posible pala na magsama yung magkaibang kulay. And then kaya kami nagkaroon din ng grupo na Bastoneros. Pagkakatanda ko yan, una-una si Utol KB, tapos ako, si Smiley, si Van, and then si Zay. Tapos sino pa ba? Si Oblo Brown ata. So parang 6 kami. So ang nun is, ang purpose talaga namin nun is parang kami yung mga kumbaga kami yung pangontra sa mga nambubuli na nandidis lang sa hip-hop. Kumbaga parang, kasi nagkaroon ng misunderstanding before. Kasi nauso yun, lalo yung pandemic, yung mga diss track. So, yun, medyo sensitibo kasi pag-usapan yun. Lalo na sa amin, kasi kami nila Jumer, hindi naman talaga kami Kaya din kami nagkasundo talaga ng gusto ni OGKB. Kasi parehas kami ng pananaw na hindi naman talaga kami, sabihin natin, rapper eh. Kumbaga galing kaming kalye. Kumbaga yung musika ang nagpabago ng isip namin tsaka ng puso namin. Kaya yun din yung nagkonekta sa amin. At yung music din ang naging isa sa rason kung bakit din talaga nagkaroon ng ceasefire o sabihin natin na One Love. Dahil halos iisa lang din naman yung mga pinakikinggan natin na artist, mga hip-hop music. Maski nung isa lang yung hilig, maski nung unang mga early 90s, late 90s, nagkataon lang talaga na magkakaiba yung kinalakihan na grupo o organisasyon na kinabibilangan. Kaya nag-aaroon ng pagkakaiba-iba. So, hindi pa magkakakilala. Ang uso dati, patapangan eh. Ngayon kasi pagalingan na makisama eh. Kumbaga, dun ka mas makikilala kung sino ka at paano pakikisama ang binigay mo o pinakita mo sa ibang tao. Kaysa sa papakita mo sila ng ikaw yung pinakamatapang dun sa lugar ninyo. Kumbaga, iba yung nire-respeto sa kinakatakutan. Kasi kakapain mo din dyan eh. Kasi hindi naman talaga sabihin natin lahat talaga ay open. Kaya sobrang sensitibo ang usapin pagdating sa One Love. Yung iba nga ayaw nilang One Love. Kasi iba dyan may sinasabi natin na sobrang lalim ng pinaghugutan. Kaya iba ceasefire. Kaya nagkaroon din ng event na before, kumbaga lahat ng gangs doon, kumbaga nagsama-sama. Pero hindi pa rin talaga may iwasan nga yung mga nakaraan na para sa iilan hindi pa talaga totally handa or ayaw na lang din pag-usapan. Yun yung mga nire-respeto din natin na sitwasyon. Kasi para sa akin, ang tunay na G is kung paano ka rumespeto sa kapwa mo. Kumbaga at paano ka rin kikilalanin ng mga tao na sa paligid mo. Kasi tulad noon, tulad na nababanggit natin na noong unang panahon, kung sino yung mga siga, sino yung mga inaatakutan, yun yung mga kinikilala talaga eh. Pero as we all know, after din may mga kapalit din na negatibo na alam mo yun, na impression yung ibang tao na hindi naging mabuting tao, kumbaga ganyan. So ngayon kasi para sa akin, para masabi na isa kang tunay na G, dapat alam mo din kung paano sabihin natin na magpakatao sa kapwa mo. Kasi unang-una, pag meron kang respeto na dala, kahit saan ka mapunta, kahit anong grupo o organisasyon o pangkat yung mga kaharap mo, basta meron kang dinadalang respeto, malayo yung mararating mo.
Kumbaga, yung mga tao, imbes na mayabangan sa'yo or katakutan ka, kumbaga, mararamdaman nila yung, ano mo yung respeto mo. So, ganun din, mahihiya sila sa'yo. Depende na lang kung alam mo yun, may ginawa ka masama. Pero most of the time, basta may dala kang respeto, malayo mararating mo yun. Sabi nga ni Junior, di ba? Kunin mo sila sa iya. Mismo, kumbaga, daanin mo sila sa hiya. Kasi yun yung kailangan ng mindset ng mga namumuno eh. Hindi na pwedeng dadaanin mo sa... Nandun yung kailangan, balansin kasi lang talaga kasi balance eh. Hindi rin pwede masyado kang mabait dahil abusuhin ka. Hindi rin naman pwede masyado kang nangangamay dahil siyempre may mga natatakot sa'yo na balang araw eh, babawian ka niyan. So, kailangan alam mo kung paano balansehin yung sarili mo and at the same time, alam mo din kung paano balansehin din yung pagiging gangster mo. Kumbaga, ano nga siya eh. Ngayon kasi iba yung stigma nung kumbaga yung paningin ng mga tao, hati pa rin. Diba? Kahit anong pilit natin na baguhin na tulad ngayon, yung mga Gs ngayon, gumagawa na ng mga community service. Kumbaga, may mga nag-feeding program na, may mga tumutulong na sa mga nasasakupan nila ng syudad. So talagang pinipilit natin na baguhin yung mga mismo. Kasi nandiyan na yung mga gumagabay. Pero ganun pa man, meron pa rin talaga na iba pa rin yung gusto nilang mangyari. Dahil, syempre, iba dyan. Sabihin natin, baka walang mapaglabasan ng gamit sa mundo, walang available na outlet. So, parang gusto na lang nila na, tangina, ganito ang gawin natin. Na hindi nila naiisip na in the long run, maraming pwedeng madamay. At kadalasan kasi sa mga away, ang nadadamay dito yung mga walang kinalaman. Yung mga mababait, kunyari sa kabilang grupo, magkakaroon ng banatan, babawi, tapos mababawian yung mga mababait. So, kadalasan ganun yung nagiging kaso ng mga inaayos namin. Kasi tulad nga na nabanggit ko, sa hindi alam ng ibang mga J's. Kumbaga, at the back of, behind the camera, pag may nagkaroon na gulo sa iba't ibang gam, may mga sabihin natin ng mga kuya o kami, at iba pa mga kapatid namin sa iba't ibang grupo din na nagkagawa ng paraan para maayos. Nagkakaroon ng sabihin natin na pag-uusap na hindi na kailangan magkaroon pa ng camera or alam mo yun, malaman pa na lahat. Kumbaga, kasi iniingatan at alam ng mga tunay na sundalo yung mga pwedeng kalabasan. Lalo na pag, alam mo yun, nasimulan ng gera. Kaya karamihan sa mga tunay na sundalo, ang gusto niyan talaga kapayapaan na lang. Kasi alam nila na maraming pwedeng magbuwis. Diba? Kumbaga, yun yung iniingatan natin ngayon. Kaya hanggat maaari, kahit yung ibang mga grupo, sinasabi nila parang ang baduy, pagbigyan yung mga hilig ng mga bata, ganyan yan. Kumbaga yun nga yung responsibilidad natin. Dahil mas madaling magpaliwanag sa mga kabataan na kung ano yung mga mali at mga hindi nila dapat gawin. Kaysa sa magpaliwanag sa magulang kung bakit hindi natin natulungan yung anak nila. Na alam mo yun, let's say baka may nagawang katarantaduhan. Kumbaga marami. Pero at the end of the day, nasa sa tao pa rin yan kung paano niya dadalhin yung sarili niya. Sa clothing, syempre, pakilike nyo yung page ko, yung Filipino G at Stoner Brand. At syempre, may ginagawa ako ngayon na EP. So, palabas na yan. At marami akong mga paparating. So, ngayon, pinaplansya lang natin para ano na lang, biglaan na lang yung mga patita. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga utol natin, Native Society, sa lahat ng mga utol ko sa Bastoneros, at siyempre, shoutout sa lahat ng mga gangs dyan. Kapayapaan lang tayo mga utol, at much love and respect sa lahat. And then once again, ako nga pala si Nuki at maraming salamat nga pala sa mga utol nating nakinig sa kwento ko dito sa Street TV. So, supportahan natin sila mga utol, and then don't forget to follow and like their page. Yeah.